So, ito naman yung pag-download ng mobile mapper gamit yung Office Synchronizer. So, kahit hindi mo gamitin yung Spectra Precision, yung tools lang niya na Office Synchronizer, Spectra Synchronizer. So, una, kukonek mo muna yung device, to cable, and then hintayin mo lang siya na mag-connect na ganyan. So, automatic yan, pero kung hindi mo siya makita, pwede mo siyang i-click yung itong icon na to. Yan, yung icon na yan. So, pagka connected na yan, minimize lang natin. Ito, Office Synchronizer. May nakasulat Office Synchronizer, open or double click nyo siya. Tapos pag na-open nyo yan, lalabas tong yan. Yan na yung lalabas. Tapos, ito yung laman ng inyong controllers. So, yung laman ng controllers ninyo, kapag nag-select po kayo dito, example, alabo mata ko, pwede nyo bang Bagtik. asan yung bagtik? So, ito yung CSV file or ito yung bagtik. DXF. Ito yung example, yung raw data natin ng RTK. Right click nyo lang yan, tapos select nyo to, download. Tapos, isa pang bagtik, yun yung survey file natin. Tapos yung DXF, in-export natin doon sa controller, nakahapon ma'am. Right click nyo ulit yan, click nyo yung download, DXF naman yun. So, tapos hanapin naman din ulit natin yung bagtik na yun, yung CSV file, right click nyo ulit, then click download. May isa pa tayong ni-report, yung Google Earth. So, hanapin po natin yung Google Earth, ito bagtik, Google Earth file naman siya, okay yung file. Right click natin, then download. The question is, saan napunta yung data? Nag-right click tayo, nag-download tayo. Pwede mo ring isi-select lahat yan, pero hindi naman lahat kailangan. Yung kailangan mo lang sineselect natin. Mag-ingat kayo, kasi pag nag-right click kayo, baka mamaya nagloloko yung mouse nyo, ma-select nyo yung delete, diba? So, careful lang po, baka ma-delete nyo po yung project nyo. And then, ito po yung directory. Kung titingnan nyo po ito, expand ko lang ng konti. Ito yung directory niya. Sa C, ito yung default folder, Trimble Synchronizer, Mobile Mapper 20. Tapos, karugtong niya, nandun yung serial number. Nandun yung sinave natin. So, minimize ko lang ito. Tingnan natin yung data natin. Explore natin dito. Sa Drive C, Trimble Synchronizer data, Mobile Mapper. So, kung marami kayong controller, makikita ninyo dito lahat ng klase ng controller na dina-download nyo. So, yung sa atin, Mobile Mapper 20, dito siya mapupunta. Oops. Maisip na. Dinownload na natin Trimble Mobile Mapper 20. So, from Drive C. Ako sa download, sir. Hindi, ayan. Trimble Synchronizer. Drive C. Drive C. Trimble Synchronizer. Bakit ka na? Yung Ranger. Lock doon. Sa downloads. Hindi siya Downloads. Ulitin natin, ma'am, no? Close natin yung synchronizer. I-update lang natin, ma'am. I-open uli natin yung synchronizer. Okay. And then, ulitin natin. Ayan, nag-upload siya. Right-click. Download. And then, ayun, may check na. Kanina walang check. So, yung kaninang naka-open, hindi siya nag-upload. Okay. Right click, download. So, ayun, dapat mayroon siyang check. So, download. Dahil na-disconnect natin kanina yung cable. Ayun, meron tayong 1, 2, 3, 4, 4 na file. So,
ulitin natin, tingnan natin doon sa folder. Sa drive C, gimbal synchronizer, mobile mapper ko. Ayun na. So, ayun na yung project natin. So, kung gusto po natin buksan yung ating CSV file, open lang natin yan. Oh. So, ito yung data ng CSV. Okay, kaya... Okay ba sa inyo yan? Dito na, no? Diretso. And then, another one, kung gusto po ninyong open naman tong DXF file, open ko lang. Open na siya sa Civil 3D. Cancel ko na lang. Wait. Yung Google Earth naman, pero hindi ako nakakonect sa Wi-Fi. So, kung connected ako sa Wi-Fi, mag-open din yung Google Earth ko. Ano mo ulit sir, connected na ako eh. Connected ka na sa Wi-Fi. So, sige, i-ano natin, ika-cancel ko tong AutoCAD. Pero, tingnan muna natin yung output natin sa AutoCAD para makita mo siya. Pero hindi pa yan na correct answer, no? Oo, yung kung ano yung in-input nyo doon, yun pa rin yun. Oo. Hindi natin ginamit yung post-process. Pero kung real time, meron kang data, pinasok mo, so hindi mo na kailangan yung software kasi inoccupy mo na in real time. Pero may mga sitwasyon kasi, yung malayo, kailangan natin yung software, kailangan natin post-process. So, matutuwa natin yan. So, dito siya success din, no? Oo. Hindi mo ka mag-input. May dalawang gumagamit na software. Open siya sir. Oo, naka-open. Nag-error siya. Okay. Wait lang. Okay. Ayan. So, yan yung... Engineer ba? Sa coding yan. Oo. Coding yan. Yung last na shot nyo nanggaling kasi doon. Oo. Ano itong linya na to? Kay kuan mo na, gas CL1 taana. Pag CL1 ako din, dito mo siya connect daw. Oo, doon siya nag-connect. Oo. Sa live na doon. Ganin. Itong linya na to ba? Ay, kami, gagama na. Dito. Oo, kasi Gagama yun na yung usap last. dire. Yeah. Yan yung last niya. Doon siya Nag-beginning na nag-connect. to. Pwede namang edit yan. Dala siya cross-section dito makita. So, yung ano naman, so nakita niyo yung Civil 3D niya. Kahit hindi sinatan yung sa gilid-gilid may elevation. Wala, nag-shot sila. May mga puno eh. Kato mga Maraming puno sa dun eh. profile ba? Back profile. Naka-profile na yan. Mamaya, sa topic natin mamaya, palalabasin natin section sa profile. O ito, testing natin yung Google Earth. Open ko yung Google Earth. Pero, ano yung wifi natin dito? Anong password, ma'am? PLDT Wi-Fi. Baka kapital. PLDT Wi-Fi. Tanan? Tanan. Ano? Lahat. Kapital lahat daw. Kapit. Sabi ko na eh. Kapital. PLDT Wi-Fi. 650056. PLDT Wi-Fi. Tapos, 650056. Naka-record yung ano sir? Oo, naka-continuous record. So, kailangan naka-internet kung view natin yung Google Earth. Saka, mas clear ang image niya kapag yung Google Earth live. Mas clear yung image. Mas maganda kayo na ano may Google Earth makita na sa Makikita nyo na sa Google Earth. Di na ka mag-export sa Civil 3D. Eto, nakita nyo, nag-open siya automatic sa Civil 3D. Pero meron tayong gagawin mamaya kung paano yung data naman, magiging profile siya, magiging section. Tapos kung paano din siya, Anong gamit, sir? kung paano magiging kagad yung hindi tayo mag-connect. So, end na tayo dito. Kanang may DSL ta? Hindi mag-connect yung So, pero ayan na yung Google KML file, nakita niyo yung icon. So, stop na tayo dito. So, yun data natin.